Kung nagtanaw ka ni online, sa replay, kita tanan maigsoon. Kanya, lapas sa kag alas 12 sa tungang gabi na to ganina, i-comment ang midnight. Okay, sabotan, nag-uli ninyo. Kung kinsa to nangatulog og lapas sa alas 12, i-comment na to, nag-upload ani nga video og midnight. Ang atong title karong kabuntagon, Miracle at Midnight. Sa New Year, nagsugat na to, December 31, ang uban nagbuhat ani nga mo, ambak-ambak, nagsugat sa midnight para January 1. Mo tanong ko, epic to? Or ang uban ni Nag-midnight po sa December 24, makita na to ang nagka-klase-klase ng mga fireworks. Sa Pilipinas, firecrackers man na to, paboto. Nadira sa next slide. The safest place in the world is in the center of God's will. Muuyon mo na. Pero bisan mo na ang safest place, it is not always the most pleasant and pain-free place. Bisan mauna ang pinaka-safety nga lugar, dili nagpasabot nga nindot pirmi o walay kasakit. Ako mong gyangyo maigsoon nga manindog ta gatong basahon ang pulong sa Ginoo sa Acts 16 verse 16 to 34. Atong hatagag higayon natong kagalingon ay open na to atong mga Biblia. Dili ta mo tugot nga nagkabag-ong panahon magkabag-o pud tanong nga di na ta magkuan dag Bible. So of course nagapon sa screen para paggiyan naton tanan. Pero dili na to wag tangon ang atong nabatasan kaniadto nga magdalag Bible, ma-electronic o ma-hard copy. Acts 16:16, it happened that as we were going to the place of prayer, a slave girl having a spirit of divination met us, who was bringing her masters much profit by fortune telling. Following after Paul and us, she kept crying out, saying, "These men are bondservants of the Most High God, who are proclaiming to you the way of salvation." She continued doing this for many days, but Paul was greatly annoyed and turned and said to the spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And it came out at that very moment. But when her masters saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the authorities. And when they had brought them to the chief magistrates, they said, "These men are throwing our city into confusion, being Jews, and are proclaiming customs which is not lawful for us to accept or to observe, being Romans." The crowd rose up together against them, and the chief magistrates tore their robes off them and proceeded to order them to be beaten with rods. When they had struck them with many blows, they threw them into prison, commanding the jailer to guard them securely. And he, having received such a command, threw them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. But about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly, there came a great earthquake, so that the foundations of the prison house were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's chains were unfastened. When the jailer awoke and saw the prison doors opened, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. But Paul cried out with a loud voice, saying, "Do not harm yourself, for we are all here." And he called for lights and rushed in, and trembling with fear, and he fell down before Paul and Silas. And after he brought them out, he said, "Sirs, what must I do to be saved?" They said, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." And they spoke the word of the Lord to him together with all who were in his house.
And he took them that very hour of the night and washed their wounds. And immediately he was baptized, he and all his households. And he brought them into his house and set food before them, and rejoiced greatly, having believed in God with his whole household. Let us pray. Ginoong Hesus, salamat kayo sa mong pulong karon nga among gibasa, pagkanindot, pagka-powerful. Salamat sa mga pagdaig. Ug Holy Spirit, salamat nga magpadayon ka pagpanlihok, samtang maminaw kami sa mong pulong karon, nga manguli kami nga naay kabag-uhan, Ginoo nga naay bag-o nga kusog alang sa umaabot nga mga adlaw. Imo ang tanan dungog ug himaya, in Jesus name. Amen. Makapanlingkod ta. Ang pirmirong pangutana, nganong napriso si Paul ug si Silas? So again, atong nabatasan ari nga church nga ang Biblia mao'y atong patubagon. Dili ko moingon nga nang scaman to si Paul ug si Silas, nagpadagan og kanang pyramid scam. Atong patubagon ng Biblia, Acts 16:16. It happened that as we were going to the place, ang kaning si Luke, ingon nga writer, gituhuan sa daghan nga scholars nga si Luke, maoy nagsulat sa Acts, kauban ni Paul ug ni Silas, ug upat sila, ikaupat si Timothy. As we, silang upat, going to the place of prayer, a slave girl having a spirit of divination met us, who was bringing her masters much profit by fortune telling. So base sa naka-highlight nga mga words dira, naay karakter nga nung napriso si Paul ug si Silas, naay slave girl, nga naay gahom-gahom, o naa siya'y mga masters. Ang kani mga ingnon natong masters, kani mga lalakiha, ilang gi-exploit, ilang gipahimuslan, ang kaning usa ka na demon possessed nga babay, take note na demon possessed slave girl having a spirit of divination. Demon possessed nga naay ability pag-predict sa future. Kung wako nakalimot, nakahisgutan nga ang kaning pagtagna-tagna, palm reading, mga bituon, mga bula, bisan unsa nga klase nga kutaw-kutaw, ang nagpaluyuan na nga gahom kay dili jud ang Ginoo. Demonyo ang nagpaluyuan na. Dili ta mo celebrate og Halloween. Mga sidetrack na lang ni siya. Christians, bisan unsaon tawagan na sa eskwelahan, unsa laing tawagan na sa eskwelahan? Kids Day, costume party, or Halloween. Kung mahimo atong jung likayan, dili jud mahimo, haton jud nato nga di jud nato participaton ang atong nga anak. Dili na siya biblical, di na siya lingaw-lingaw, na anay dako nga spiritual nga nagpaluyo ana. O dili natutugutan atong mga anak nga mga yugkindi, nga malipay ta nga nakuyawan ta nga nakakita tag na ay tango, na ay gigabas ang ulo. Magsuon, ang kani mga butanga dili ni siya lingaw-lingaw, seryoso ni siya. Amen. Ang nagpaluyo ana ang demonyo. Ang kaning bayhana kay usa na siya ka medium agianan nga makakontak kunuhay sa mga demonyo para makakuha information unsa kay mahitabo ni ka sunod semana. Sumbaon ni nga nasako ang mga iyang agalon nga gipahimusla ng kaning babay nga na demon possessed. Kay nganong nasako man atong padayonon. Following after Paul and us, nanapod and us, Paul, Silas, Luke, and Timothy. Kumutan na mong diin man na ako gikuha. Naara sa Acts chapter 16 verse 1. Ato nang basahon, makita nato diri karing mga karakter. These men are bond servants of the Most High God. Ang katong babay kay slave, slave girl. Ang gigamit po sa babay nga nasudlan sa daotang espiritu, bond servants of the Most High God. Ang gigamit niya, kay ba mo, gikotlo niya ang Old Testament nga El Elyon. Kay maoy familiar nga nagkadunggan. Gigamit niya ang word nga Most High God, El Elyon, sa Hebrew, 50 times at least sa Old Testament. Title for the God of Israel.
Kita ma-challenge na ang yawa na kaila sa pangan sa Ginoo, Most High God. Pero pag linog, duha ra jud ka dominant ngangan ang gisangpit. Ginoo og yawa. Pautan ako nimo tapad kinsa yang gisangpit. So syempre maingon jud na Ginoo. Ang uban na malikas, nagsagit. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga she was delivered, nakabaton og kagawasan that same hour. Labaw pa ni sa same edit sa video sa kasal nga makita nato ni ka reception, same hour nahimong gawas nun ang slave girl. Kung man ang iyang mga master ang nagpahimo sa maong babae nga makakwarta sila, of course kanintag na tagna nagkahuman. Unsa man na, pay before or pay as you order ba ni? Kaysa nakasuway? Down-daan? 50%, kumatuman kay 100% plus tip. Life coach ani nakasuway mo. Ay, wala. Hatag lang. Okay, pero. Suko kayo kay maugo ni ilang bread and butter. Maka-income sila. Ilang negosyo. Ang Biblia nag-ingon nga ilang gipadakop si Paul o si Silas. Naminaw ta pila ka tao ganina? Upat, ganong duha ra may gidakop. Pautan imong tapad ganong duha ra may gidakop. Kadudahan ba tog naong? Wala pa nagbuhat og daotan, medyo nagbuhat na. Ay ana pa yung tao judgmental. Ang Biblia gyapon tong patubagon. Og gipadakop ato lang nang ibitay sa nga thought nga nung duha ra gidakop. Gidala sila sa maghuhukom og gibutang-butangan. Kinsa nay kasuway nga gibutang-butangan? Wa kay sala pero himuan kag sala nga daw imong nabuhat. Nya murag nituon na lang po ka. Bitaw no, ako man ditong gibuhat. Ang pulong sa Ginoo atong gibasa ganina nag-ingon nga Paul ug si Silas were beaten, gikulata, gibunalan, una gilabay sa bilangguan. Naay nindot kayo nga thought nga atong makuha sa kanilang nga part sa atong gibasa sa next slide. In context sa slave girl katong naay gahom pagtagna, when you get delivered, dili tanan nga tao ang malipay mahitungod ni ana. Nakasabot ha? Kadungog ta kung wala mo kasabot, akong basahon ang bot nga duga nga pagpasabot. Kung hatagan tag kagawasan, kung i-deliver ta sa Ginoo, daan na tay kagawasan, yan, gawas no na jud ta. Magsoon, dili tanang tao nga nagpalibot nimo malipay para nimo nga nahimo kang gawas nun. Naklaro? Nga na-deliver ta, anang abisyo, dili tanang tao malipay nga nabag-o ka. Dili na ka mangupya, dili tanan nimong classmate malipay nga dili na ka mangupya. Kay sa una, ikaw man ang medium agianan sa gagmay nga papel. Nya karon di na makamangupya, asa naman mo agi ang papel. O kabaon sa pagi sa pagkopya, mga jammers, unsa bago sa pagi sa pagkopyaran? Labay-labay. Chat, screenshot. When you get delivered, kung mo na kang gawas nun, sa sigig, hingos-hingos sa puti nga powder, dili tanan tao, especially imong mga barkada, malipay para nimo. Kung dili na kamo inom, ang mga tao nga nagpalibot nimo, dili tanan malipay. Ang uban, masuko to the point nga butang-butangan ka. Wa ka ni amot, kusugay ka mo kaon sa pulutan. So, digapon, apil pa. When you get delivered, kitang tanan nakasuway taan ni, o kung padung pataan ni, nga lutuson, semi-lutuson ta, tungod kay nabag-o ta, tungod sa gahom sa Ginoo, ibuli na ta sa itong mga barkada, nga nung di na ta mukuyog nila, ni anang mga lugara, ni adto anang mga tanaw, ni anang mga basahon, magsoon mo niyang kamatuoran, nga ayaw ka-discourage, kay mo ni, dili jud tanan tao, malipay, kung nahimo kang gawas nun, na-deliver ka. So ang imong buhaton, mupadayon ka pagpangalagad sa Ginoo. Amen?
Dili tanang tao malipay nganong dili naman ni siya mo tan-aw, apil na mo ani among tan-awon. Na pa schedule taga Lunes sa buntag una mag first subject tan-awon jud ni. Dili tanan tao malipay. Atong padayon ng Acts 16 nanata sa verse 20. And when they had brought them to the chief magistrates, ilang giingon, these men are throwing our city into confusion. Mao nilang gibutang-butang ilang paratang. Ang ilang paratang nagdag kasamok tungod kay mga Hudiyo sila. Racist. Sa una, nanani ang pagka-racist. Dili lang ni sa tong panahon. Ay term ani nga gitawag og anti-Semitism. Sa next slide. Ang pasabot ani hostility, hatred, discrimination toward Jews as a religious, ethnic, or racial group. Tungod kay wala sila negosyo ang katong duha ka master o katong mga tao nga ilang gipahimuslan ang babay, gibutang-butangan nila o gigawas ni adto pang unang panahon ang anti-Semitism. Mangutana mo diin man nagikuha nga word. Buot-buot ba ta? Nagkuha ba ta ni sa history? Maigsoon si Emperor Claudius nag-issue og order nga ang tanan mga Jews, by the way, ang setting na itong gibasa na ani siya sa Philippi, kay si Paul ug si Silas on their way sa Macedonia, kay naay vision nakita si Apostle Paul nga naitaw nga paadtuon sila sa Macedonia ug samtang napadulong sila niagi sila sa Philippi ug ang Philippi under sa colony gisakop sa Rome. So mao na nga mga Romans ang nagdumala dito. Ug naay marching order si Emperor Claudius nga gikan sa Rome nga ang tanan mga Hudiyo nga na sa Philippi pahawaon. Acts 18:2 atong sultion ang pulong sa Ginoo. And he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, having recently come from Italy, which his wife Priscilla, because Claudius, Emperor Claudius, had commanded all the Jews to leave Rome. Anti-Semitism, discrimination, racial, ethnic. Ug mao ni ang hinungdan nganong pila gito ka tawo ang atong gi-establish nga character ani nga story upat. Si Paul, si Silas, Luke ug si Timothy. Ang kaning Acts 18:2 mao ni ang maka-explain nganong si Paul raman ug si Silas ang gidakop. Kay again ang mga Jews ang gidiscriminate. Si Luke was a Gentile. Okay? Si Timothy, gisgutan ni Pastor Marlo pag Thursday, ang iyang mama kay Jewish, ang iyang papa kay Greek. So si Timothy ma-consider as half Gentile. So nagtuo ang mga magistrates, ang maghuhukom nga si Paul o si Silas kay Hudiyo. Pero in the end, sayop sila kay si Paul, nga ingon nga dili basta-basta nga tao, usapod ka Romano. So ara lang takotob. Nganong si Paul o si Silas? Si Luke kay Gentile, si Timothy half Gentile, ingon iyang papa o saka Gentile. Verse 21. Unsa man ni ang kasamok nga giingon gibutang-butang sa ila, proclaiming customs which is not lawful for us to accept or to observe, being Romans. Ganina kay Jews ilang discriminate karon kay mga Romans man may ayaw may apil-apilaan na yung mga customs. So atong ipasabot nga technically tinuod ang giingon nga ang mga Roman citizens dili mo engage og foreign religion kay mao nay sugo sa ilang estado ingon nga Roman. Pero sayop ang pagbutang-butang nga nag-cause si Paul ug si Silas, si Luke ug si Timothy og kagubot. Ang ilarang gibuhat kay gipagawas, gi-rebuke ang daotang espiritu o hinungdan nga nawagtangan og gahom nga managna ang katong babay. 22.
apil-apil yun na yung crowd, no? The crowd rose. Kabantay na mo na aksidente. Bisan way apil, usay matintal jud ta nga muhunong or muhinay maka tiwas ta sa traffic. Kay maapil ta sa crowd nindot kung naay sunog, apil, traffic ang mga bombero. Natoy gisan si Reynold nga video last Sunday, kung makahinumdum ta, traffic kayo padong sa north, sa Cebu, ang mga tao nga gusto mo tabang, nangitag lain agianan. Ug tungod kay ang laing mga agianan kay mosaka sa bukid, of course, kung mosaka mo naog, aksidente jud. Ang katong gisan kay usa to ka pastor kuyog siyang pamilya nga maghatod og relief goods para sa mga biktima sa linog. Huwag tangang sila break o makaingon po base sa balita nga ang katong expander nga nadumbulan nga ni Balitok nahimo to nga maingon na to nga blessing in disguise nga dili matiwas bunal ug maayo ang Mazda man siguro to nga pick up. Ug kung naay maaksidente ang mga crowd hunong dayon. Ug sa atong panahon kung naay aksidente, majority nato kay unsay buhaton. Mahimong vlogger. Umaigsoon, dili ta na himuon nga content ang kadautan sa uban. Atong videohan nagkadugo pa dito niya, ato lang i-blur niya, tukar-tukaran lang og meow 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 mga ngana dili sa maayo nga buhaton. Naay daghan ma-content ang pulong sa Ginoo, praise and worship, imong daily activities, mga memory verse sa eskwelahan na. Pero kanang mga aksidente as Christians dili ta na himuon nga content. Amen. Dili na to himuon nga kalingawan o himuon nga income kuan ba ni monetize. Kasagaran sa aksidente makita pod nato tungod kay na po yung nagvideo. So di pud ta kaingon nga salamat ha nga inyong gibidyohan kay nami ma-illustrate sa mga wali. Paigsoon, the crowd rose up, apil-apil. And the chief magistrates gigisi, nakasuway na mo gigisi inyo sa nina. Nga dili kanang voluntary ninyo. Tanan ko nung Kingsmen, bangita tag mga jammers, atong pilyuhan niya, laksiyon na to ang polo. Di baka ta nag-uli na to nga naa na tay kuan dire. Pang Halloween ready na ta para kuan November 1. Grabe kay ang nagian. Kay baba mo nga second missionary journey ni Paul nga buot sila nga mobisita sa mga believers para dasigon. Ug magtudlo ni nato nga sa atong paglakaw, sa atong pag-Bible study, sa atong pag-life group, makasugat tag mga ingani nga kung di ta matud pa ni Pastor Floro, kung di ta mag-uptake atong kamot may pultahan. May buntag pidi mi magsangyo sa pulong sa Ginoo niya. Kung dili ka uptake niya, lambahan ka sa pultahan. Piit imong kamot. Labaw pa sa gigisian og kaning robe. Dili lang gigisi ang robe. Proceeded to order them to be beaten with rods. Bunal-bunalan. Ang tanan nga Roman colony under sa Roman Empire, ilang panggoberno, kaning Philippi, na ay duha ka magistrates serving as judges para i-uphold ang Roman justice. Pero wala nila imbestigarar. Pagbutang-butang, oy nga, nagdanig kagubot kaning duha ka Hudiyo. Gigisi diretso ang sanina, gipabunalan, no proper hearing, para masabtan nato iyang gibend ang law sa magistrates. Naanay balaod pero pwede man to adjuston, bunalan na sa tamo unya na ta mangitag ebidensya. 22 beaten arita sa kaning beaten giunsam ni sila pagbunal. Kay ba mo nga illegal punishment nga gibuhat sa magistrates kay wala pa na convict og crime. The officers under the command of the magistrates administer the beating with rods. Gibundle together. Una-unaan ninyo, gamitan itong imagination para di kita magduka. Mga rod, gibundle, mo ni ibunal. Dili lang usa ka
Example kanilang ingnon na to nga tukog or rad. Nya bandol ani. Nya mo ibunal. Mas bugat, mas sakit, mas dako ang damage. Verse 24. Ang jail guard or ang dako-dako sa prisuhan having received such a command gikan sa magistrates, gilabay sila sa prisuhan, inner prison, o unsa man ning stocks. Ari sa ta sa inner prison. Ang kaning inner prison mao ni ang pinaka-secure nga part sa prisuhan. Unsa bay tawag ana karon sa pinaka-secure nga part sa prisuhan? Bartolina. Basta ka nang tago nga nagsod nimo, dili pa na mao, napa dito. Nag-abot nimo dito, dili pa na mao, nag-left nimo, di pa na mao, napa jud dito. Ingana kalayo. Ang kaning stocks natay picture ipakita. Kahoy nga giakob para sa tiil. Atong hinahinay butang atong duha ka tiil sa sandal ni Paul ug Silas. Gikan giguba ang ilang robe bago tong palit niya sa Fabulosa. Nakahangyo siya, imbes 200 nahimo na lang 300. Gigisi, gibunalan, gisumbag, kulata, nagkadugo, ang tiil giakuban og kahoy. Kaya ba mo nga gi-design it to produce painful cramping. Kinsa nay nakasuy og cramp? Dili camping, cramp. Basta mukuyo ko sa cramping. Bikog, kinsa nagibikugan? Sakit ang bikog, dili. Sakit kayo. Kinsa gusto bikugan? Walay gusto bikugan, kaon mog saging. Gidesign ni para ang tiil sa piniriso ma-spread as far as possible ya bikugan. Okay man ta bikugan kung natay mabuhat mahitungod sa tong bikog. Pero wa kay mabuhat mahitungod sa imong bikog, grabe anang pagantusa. Acts 16:25, mauni ang climax sa story kung sa salida pa ni atong gibasa or sa drama, mauni ang climax. But about midnight, Paul and Silas were nagunsa sila? Praying and singing. Sa lang gikanta. Marilag. Adlok ta, mura man jud na ay, to, naiungo. Huwag man ko'y kanta nga pangkuan. Ako na nang nasalti sa na, sa may kanta nga na God. God gave me you. Magsuon ang mga kanta nga itong gikanta diri ato nang butang sa tungunaw na kasing-kasing. Kay panahon sa itong kahadlok, panahon sa linog. May na lang, maunay mo gawas. Dili ang mo gawas, saan ka punta to the moon? Linog na. Kiyawan. Akong basahan sa Cebuano ha. Sa hapit na ang, unsa ganito, tungang gabi. Again, ay mo kalimot kung natug mo lapas tungang gabi. Mo tanong unsa man ang oras ang tungang gabi? Alas 12, 12 a.m. Hapit ng tungang gabi si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Si Paul, si Silas gibunalan, kulata, nagkadugo, labaw pa sa broken-hearted. Pangkuha to ilang mga gamit. Naglingkod sa Philippian jail nga ang tiil gilupitan og duha ka kahoy. Og si Luke ingon nga writer sa Acts nag-ingon nga pagkatungang gabi si Paul ug si Silas nagampo ug nagkanta og mga pagdaig ngadto sa Ginoo. Ang pangutanan nako para natong tanan, susama ba ta ani nga panahon sa gikulatan na tamayo sa problema? Kay ba mo nga kasagaran bad news madawat na to gabi? Kuan mo na? Ni manawag alas 10. Ya, hilom kaayo pagtubag na mo, hello, hello. Hello, hello, hello. Habang ano, may tag si Juliet o si Kaloy ang motubag.
Kasagaran bad news jud na siya. Maigsoon, makakanta pa, makaampo. Panahon niya gibutang-butangan ta. Mga midnight sa tong kinabuhi, mga pinakangit-ngit. Ug mao ni ang atong title nagikan ani nga Miracle at Midnight. Nga dili katapusan nga murag wala natay paglaom. Kitang tanan niagi man tag pagkabata, unsay inyong nadak-an pagkabata nga tungang gabi na, unsay isulti sa inyong mga ginikanan? Ayon na mo gawas tungang gabi na kay lain-lain nun, diri wakwak, diri ungo, kawatan. Lain-lain man nagganang brought up. Kasagaran jud dili maayo ang mahitabo sa tungang gabi. Pero karong kabuntagon na ay milagro sa tungang gabi. Ang Ginoo magpanlihok. Pero si Paul ug si Silas nag-ampo og nagdaig. Wala nagbagulbol. Nasa kayo basahon? Unsa may naka-special, may tungod aning midnight. Kinsay mag-midnight snack? Aban midnight snack kay alas 10, alas 11. Karon sa tong panahon, sayon na kayo pag midnight snack ay ang 7-Eleven 24/7. Ang McDonald's, ang Jollibee, ang balutan 24/7 ba? O dili no kay mapiso na ni kabuntag. Kailangan mo sira jud kay makitaan sa mga jammers nga nagkaon dito nga naman ni pako. Lakaw, hinahinag lakaw. Unsa may naka-special sa midnight? Midnight is the darkest part of the night. It is the deepest part of the night because 1 second after midnight, 11:59, pagkamping na mo si Sir, natog siya 11:59, ni mata siya alas 12, so taas-taas yung tog, balig 24 hours. 1 second after midnight, it is a brand new day. Amen? So, ang ato ding midnight, ang ato mga ngit-ngit nga oras sa kinabuhi, dili na siya maoy dead end. Kay, naglabay ana, brand new day na, lain ng adlaw. Amen? It is officially morning, buntag na. Kung na-traffic, katong nakasami, na-traffic may sa second bridge kay nagbaha ko sa kayang ulan. Ato mi sa Selex, alas 11 to traffic diri, naabot mi sa Selex mga launa na sa buntag. Naibong mi pagbayad sa toll fee. Nisulti naman, good morning. Buntag na dayron, ngit-ngit pa bitaw. Ni ko na, nitikang naglain nga adlaw. Paul and Silas find themselves, ako rin balik-balikon, beaten, blooded, nagkadugo, broken, at midnight. Atong dungog or nakita sa screen kanina nga wala sila nag-whine, wala sila nagreklamo, nagbagulbol. Wala ganis na naghilak, wala gisulti, gisuwat ni Luke nga naghilak sila. Luke says they prayed and sang praise unto God. Maigsoon mahimo ni natong panaminan nga sa tong mga darkest hour na atay mahimo. Okay man ka nga sige, chorus sa Warrior is a Child. They don't know that I come running home and I fall down. I cried. Kinsa kibaw. I dropped my sword and cried for just a while. Sa atua, di man ta si Paul ug si Silas, okay ra dyan mahilak. Butang na to atong mong cellphone, mong sword, unsay mong kwandera. Ang bill nga taas kayo, hilak kadyot, pero ayaw kalimot pag-pray o pagdaig sa Ginoo. Dili lang ko to bara kay baba mo nga nahitabo pag human nilag pray while they were praying and singing. Ang gahom sa Ginoo, ang milagro. Nakita, dili lang ni Paul o ni Silas, apil na sa ilang mga ka-inmate, apil na sa piniyalan sa bilangguan. Kitang tanan, nakapuyo ta, nakaagi, nibati, nga murag, dili jud mo ran, naagi ta og midnight crisis sa atong kinabuhi. Kanang ngit-ngit na gani kayo, nga bisan pastor ka, life group leader ka sa usa ka department sa church or dasig ka, moagi ta ani nga pamino to, wanay control, wala tay mahimo.
Makahunata, wala, beyond our control na yun eh. Makakanta nga, sobra naman eh, dili na ako mahandol. Pwede na nga sickness, nga wadyo tayo mahimo. Ang atong loved one, nagsigig pingit sa kasakit. Sigig hilak kay was ka sabot sa gibati na eye pain internally wa tay mahimo. Ang ato ra mahimo kay maghilot, pisil, maghaplas, magpray. Mo na midnight crisis na to wala ta out of our control na jud. Suffering na scam ba ta perti kadako nga hundreds of thousands or millions or property nga nakuan ka mag nalimbungan or sa relationship or sorrow na ay loved one nga unexpected nga ni pauli ngadto sa Ginoo. Atong troubles gikontrahan ta, gibuli ta sa trabahoan, gibutang-butangan. Butangan nga nagkuan ka kwarta nakadispal ko. Tribulations in general, tanan nga klase. Kitang tanan nakagita og midnight sa tong kinabuhi. Ambot mo uyon baka mo anino nga kasagaran po sa manag-uyam magbuwag og midnight crisis. Hilak-hilak na yun. Sa next slide, the midnight hour reminds us that oftentimes God does some of His best work when we think it is too late. Wow, pagkanindot. Kasagaran magunawat nga atong midnight hour ang pinakangit-ngit nga oras sa tong kinabuhi. Di na to kalimtan nga mao ni ang paborito nga oras, panahon ni Jesus. Iyang best work nga magtuotang late na jud, dead end na. Or na word nga gitawag og impas. Sorry, praise and worship, wrong spelling ko pag Sunday. Akong gingon I-M-P-A-S-S-E. Impas. Or dead end. Sa Cebuano kay lain matong impas, no? Nagsakay og kuan. Motor ko sige padagan, impas jud ni ron. Mao na atong kuan. O napoy lain nga paggamit. Ay salamat maka human namig bayad sa among datahan impas na jud. Rich man kay ni atong kuan ang vocabulary sa Bisaya. Magson when sa next slide, when we've given it all up. Ingon na to, surrender na ko, pildi na jud. Pildi na jud. God has a way of showing up even in our midnights. Makakwatag amen na. Paminaw to pildi na jud pero ang Ginoo na siya paagi milagro at midnight nga mopakita siya sa iyang gahom. Sa bisan asa nga paagi nagamiton nga tao, hikapon nga tao. Ang sitwasyon nimo nga midnight ngit-ngit na kayo. Ni ana man na mo sidlak ni kuan na 12:01. Nya 1 AM na ni hayag na. Pagkabuntag makaingon jud ka, Lord, salamat nga imong mercy, imong kindness, bak-o jud taga-adlaw. Ma-freshen ka, ma-freshen up ka, ma-revive imong kadasig. Testimony ni life coach Honey. Nga sa life group, di man jud malilo nga dili lalim ang usa ka life group leader. Amen, life group leaders, dili lalim. Amen, mag-meeting mahumag alas 11, dili lalim. Sugod pag alas 8. Abi niya og impas na, I-M-P-A-S-S-E, dead end. Mudaghan ang life group. Daghan naman ang gamay. Hantod sila na lang ni Carl ng nag-life group. Once sila mabuhat, nanuri sila sa Longwin. Ngit-ngit, hilak siya. Nindot man ni mo hilak si life coach Sunny kay sa McDo man dyan. Paparapapa. Love ko to. Pagka next week na ay ni-chat sa iya ha. Ang classmate niya pag high school, among long lost friend, kauban sa youth, kauban sa praise and worship. Ya, sila po nga pamilya kay naidaghan nga giagian. O karon nga year 2025, ang gugma sa Ginoo, ang pabor, ang grace, nga ni-succeed sila sa ilang mga career, sa mga kurso nga ilang gikuha.
ni-excel sila sa ilang mga trabaho. Ug ni chat nga nangita sila pastor nga mo dedicate sa ilang balay. So nisulti si life coach Hani sa kuha. Nag-andam ko para balay. Pagkaman sa service sa soong, nangit ko nga mo exit na ko kay na-dedicate nga balay. Pag-abot na ko kay dili naman day balay ang i-dedicate. Nakuhan ko na surprise na shock. Daghang kayong tao ang mga ilang mga silingan gi-invite kay usa dito ka Thanksgiving para sa iyang igsuon ug sa akong classmate nga ni pasal sa bar exam ug birthday to sa iyang anak nga pareha pog pangan ni Praise ug i-dedicate po ang balay. O dito pagka human i-dedicate ang balay, pray, fellowship, extra storya. Og first hand ako na nakita og nadungog ang paggamhanan sa Ginoo. Nga magtuota ba nga midnight na jud, midnight crisis, impasse na jud, IMPASSE. Para sa mao nga pamilya og para ni Life Coach Hani. Og sukad ato ang Ginoo nagpanlihok. Start jud sa January 2025. Og kauban na to hantod karon sila si Nico, iyang mga anak, si Aubrey, atong hatag si pangpakpak ang buhay nga Diyos. Si Life Coach Hani ka surrendero na jud na nasa midnight pero na ay miracle at midnight. Ang uban pod nga life group sa sunod lang nga Sunday nato isulti po dili nato tingbon-tingbon para napoy mahibilin nga illustration. So sa katong mga members o ni support sa life group dako kay mga blessing. Kay kamo ang miracle para sa life group leader nga naghilak dito. Bisan unsaon niya kaon sa Big Mac sa McDo, gool jud siya. Pero tungod kay ang Ginoo nagmilagro at midnight. Nana day siya giandam. Pila ka tuig nilabay, buwan, semana, diha-diha pang nagtakdo ang perfect timing sa Ginoo. Og karon kabuntagon nag-earthquake drill ang mga jam kids, jam juniors o intermediate. Nahuman na sila earthquake drill? Or nagkuhan pa siguro dito sa taas. Ug sa diri pod sa ato, diri sa atong tawgon og sanctuary, diri sa atong panimbahon. Nga kung nay mahitabo nga maabtan ta og linog, samtang nag-word o nag-praise and worship, dili ta magpanik. Ang atong buhaton, kay kinsay pinakaduol dira sa pultahan sa Loyo, ablihan yun ng duha ka pultahan. O kung mahimo, atong batasanon nga, wala dyan mo lingkod duol dira sa duha ka pultahan. Pero in case of emergency, kay ba man tanong, bisan asa, nagtayog ang linog sa bisan asa nga dapit sa Pilipinas. Wata kibaw, unsang orasa, sama po niya sa kawatan, dili ni mo pahibaw. O ako lang hangyo na sa Luyo nga, ablihan yun na ang duha ka pultahan. In case na ay ma-feel mo nga tremor, or pag-uyog, mugawas ta in an orderly fashion. Gawas ato sa parkingan sa Lungwin, mao to pinaka-open space. Ang mga bata, kay mahangyo may sa inyo ha, kay bawta nga, pinanggan ato itong mga anak, pero dili ta mo sugat, mo counterflow, kay bawta nga ang agianan, gamay, usar ka buok. Kung magdinaganay po ta dito, kay itong pangaon na itong anak, mas tampid ta. So as, kuan lang, guide, discipline nga atong praktison. Kita nga na sa ubos, manggawas, dili ta mo saka kay ang mga bata dito na sila mga teachers og mag-drill na sila sa matag karon og unya para mahimot ang hapsay, dili ta gamay ra ditong uyog nya nangaratol na nanoy na nga kuan, nangadamag. So okay ta na mga igsoon. Amen. So naning anaman na sira. Paul and Silas were aware of that nga standing firm in their faith. Gibunala na, nagkadugo na, gabikugan na dito. Standing firm in their faith, nakapray o nakakanta og mga pagdaig ngadto sa Ginoo. Nagingon si Luke nga nakapray o nakakanta mo na sa tong IPM na ay prayer, na apoy pagkanta, na ay worship. So, ako hinumdum na to nga atentag prayer, magsun ay mo kahadlok nga assignan mo. Mas maayo nga assignan mo.
Kaya mutubo ta na nga part. Bisan mo kamubo sa prayer, ang Ginoo magpanliho kana. Sayon ra pag-pray panahon sa kalisdanan, sa atong midnight. Pero lain ni nga istorya nga makadaig ka, makapasalamat ka sa Ginoo. Naglingkod dito sa Paul, si Silas, ang kanta, "Oh, give thanks to the Lord, for His love endures." Ang ilang reality o ang truth, wala nagtakdo. Pero ilag yapong giday, gipasalamatan ang Ginoo. Kibaw na ta nga ang Ginoo nagpanlihok, ipadala og linog. Pinasahi to nga linog nga ang mga chains, ang pultahan, maoy nang abli. Wala, nahugno ang prisuhan. Kung nahugno pa to, yan ang story ni Luke. Sayon na kayo pagdaig sa Ginoo kung maayo ang dagan sa atong kinabuhi. Nagsiga ang adlaw, bugnaw ang atong kwarto, ka nag-andar ang aircon, naatay tubig, makaadto tag 7-Eleven, makaadto tag Nicey, makaadto tag mga kananan kung gusto nato. Kung maayo ang dagan sa atong kinabuhi. Pero karon ang pulong sa Ginoo mag-abli sa atong mga mata, magtukmod sa atong pagbati nga panahon gipod sa atong brownout, walay aircon, walay tubig, wakay load, wala kay kuyog. Makapasalamat gyapon ta sa Ginoo. Mao ni ang mga lessons nga atong makuha. Ang earthquake wala lang ni uyog sa prisuhan, ang pinaka-importante nga nauyog ang nagbantay sa prisuhan. Pagkauyog sa jailer, ato lang tawgon og si Mr. Jailer, kasoy na mo natog. Unsay pinakasayon nga paagi nga pukawon mo? Gawas nga sabligan mo kuan, tubig. Uyugon. Agbayad naman tapad niya. Kuan lang sa magnitude. Kamo lay bahala unsang magnitude ninyong i-apply. Kung naay pag-uyog, naay pagkapukaw. Amen. Bisan di na to matugkad nganong nang hitabo man ni sa atong lugar, sa atong nasod, daghang nangamatay, daghang na damage nga property. Pila ka tuig nga gipundaran, tag 3-story, 4-story nga balay, pagkaron kay usa na lang kandana kay nahugno, naay mga kinabuhi nga kuan nangasayang, landslide, to the point nga naay sa island ba to sa saan na pagbasa ang Gibitngil o Hibitngil sa Hibitngil sa Medellin nga naay island dito, to the point dili ko maka-confirm kung Christian ba dito sila nga church nga wala na sila ni dawat og ayuda, ilan ang ipanglabay sa dagat kay tungod po lagi atong propeta nga nagsulti pag September 23 mo balik ng Ginoo, na rambol na sila nga unana, naglinog uban sa kagutom gikan pag October 1 hantod katong recent lang karon nga week, walay kaon, walay tubig. Pag abot dito sa mga taga-gobyerno, ang kato ilang papa or leader maghikog na lang unta kay kuan na wala kasabot sa pangitabo, way kaon, way usa di na to matugkan no, lain-lain nga part sa Pilipinas, ito sa Davao, daghan ang mga malls, mga balay, city halls. Pero mao ni ang kamatuoran nga kontrolado gyapon sa Ginoo ang tanan. Amen. Di na to matugkan magkanta na purpose. Pero in context sa kanila itong gibasa sa Acts 16, ang purpose na uyog ang bilangguan, ang pinayalan sa prisuhan tungod kinauyog niya, nakita niya nga wala ni iskapo si Paul o si Silas o ubang mga piniriso nga iya maghikog na unta siya sa iyang short nga dagger, ingon nga Roman soldier. Ina ni Paul nga ayo paghikog narami diri tanan. Nangutan na siya, "Sir, unsa man akong buhaton nga maluwas?" Mauto ang miracle at midnight nga daghan kayo tong nakita no, dili lang usa ka miracle nga ang Ginoo nagpanlihok nga siya ang jailer o ang tibok niyang household, apil ang iyang mga slaves, ang iyang mga bata-bata dito, iyang mga anak, iyang asawa, mga parente, hurot nga luwas, mauna ang miracle at midnight. Nga sa atong crisis, ang Ginoo naagya po'y mahimo. Amen? Ako nang i-close ani nga story gi-share man ni tulunik account murag Matthew, Mark, Luke, John ba. Unang account ako nadunggan pag camping naman sa Tagbao, ang kaduhang account gi press report ni Kaloy ug ang katulong account gi press report pod ni Pastor Marlo.
Nga, okay ra ba nga sila mo storya? Para mas detail? Ah, si Brother Elmer, si katong kanan, mas detail to ang iyang account akong nadunggan. Kaya may kusog jud kay na amen sa Kaber and sa amen. Pwede imo i-share katong nahitabo katong dito mo sa dagat. Abi nila impas na jud, dead end. Pero sa lang pag tinabangay, napasalahan tod karon. Maing buntag day kani unta nga panghitabo kay ilihim ra kita ni namo. Nagkasinabot mi ni Kaloy ni Marlo. Ni Pastor Marlo day nga dire lang namo kay basig dili ni may kadtug dagat. Kay di na may tugta sa among asawa. Ya ang nahitaboan ni kay mulik manggid ako'y nagunauna ni dito sa kuan. Nya wa ko magdahaw nga istorya po dining Brother Kaloy niya ang detail gid ani niya ang highlights lang gid akong kanon katong panahon na kay kanang na kuan na mo na nabatasan na namo nga inig kuan Bernes human sa prayer meeting magsabot mi nga mga tumig dagat kay nalingaw mi kanang kag seafoods niya ganahan mi mo kanang maglabyo gani kuan mo sunod ang tama nya ang nakanindot kay atong kuan na kay nagkuan gid mi nga kanang sa ngalan ni kanang malingaw mi nya nagdahom mi nga pag abot na mo sa dagat murag naglibog mi kay pagtanaw na mo sa kalendaryo kay hunas man ini kakadlawon nya wa mi magtuo nga ang dagat ay nag-anam kadako nya sige padayon na ta kay kuan man ganahan lagi mi mo mukilog mga lampay-lampay. Yan nagdapon mig bahaw. Sayang po kay uli na mo giandam. Yang mauto kay dito nami sa kanang barko. Layo nami. Sugod nami panguan dito. Nya wa manggi ni sunod. Ngini sunod tama. Nanguli na lang mi nanguhamig lampay-lampay. Si Kaloy, naloy kong Kaloy kay pagpauli na mo na manay duha ka mangrove diha sa kantunga-tunga at mga nang barko. Dili na siya katungkad niya. Kami madapa man namong Pastor Marlo kay medyo taas-taas bintaha ming Kaloy. Nya kuan. Naloy ko ni Kaloy, ako siyang taparan kay naaman ko'y katong kuan gani baga ni nga waterproof. Ako gunit-gunitan kay ako siyang paguniton ba. Dayon kay naabot mi atong murag ka ng styrofoam nga dito mi mangilaw. Dito kay ako nagsigir ako kuha na to, nagsigir ako abay nga di man masod tulo, gusto ta ko nga mo sakay. Ya ang kuha na ni kay kanang nagsigir ako pamugong nga frozen shoulder ba ako. Ya nangaon mi nangabusog. Ya na akong Pastor Marlo nga pastor kanang mabaw na siguro na kanang unahan dahil. Mabaw na. Dito, mabalag ka. Karon busog na kay sila. Ang uli na mi. Tapad raming Kaloy. Nya kay kuan amo nang gigunitan lagi po na among mga kuan, mga tupperware, mga isudlag bawnanan, among bag, mga pana. Tapos mga labyugan. Nya kay kining naglangoy ko padong na nga to sa pangpang. May pangpang daat bang. Kuan na bati na ko nga Pastor Marlo layo naman kayo kay yan ang gibiyaan. Ya sige lay tapad-tapad rami. Gibati ang kapoy na kayo. Nakaingon ko nga, Loy, tingaya sa ko kay kapoy naman kay kuloy. Tingaya ko kay gibati na ko nga mura na kog naluya na ko mamatay naman guro ko ani. Nga kay si Pastor Marlo layo na kayo pag ingon din akong Kaloy. Si Kaloy kay imbis iya kong tabangan. Anong di pa layo manon kay
Mo to pag istorya na mo, ni ana siya nako nga pag istorya ko nun ako niya gikapoy na kog maayo. Mura ko no siya kanang sing ani gi pasang nang gibikugan mura o imbis iya kong tabangan nakahunahon na siya iyong gibiyaan ko hala. Ang nahitabo kay nagsige na lang ko palutaw-lutaw na mo tay teknik po ani nga kuan palutaw tinghaya lang gid ko. Na ang kahibulungan gid nga kuan kay kani daing na atay assurance na gid kung mamatay ta, dili naman ta mahadlok dai. Nga asa ta padong ba mamatay ta nakaingon gid ko nga mamatay ko ani nakasiguro naman gid ko asa ko paingon. So ang nahitabo kay atong panahon na kay kumpiyansa ra mo ko sa galingon ba ako mahadlok. Wa po ko nang ingon tabang kana sige ang kuan gid to makitaan sa kuan kay magsige magig kapay-kapay mo sige. Atong panahon na kay mudawat ra gid ko. Mao na gito ang katapusang higayon nako. Dawaton ginako. Nya ang kay bulungan atong pamaghimo sa Ginoo kay kuan man si Kaloy gigihan gyud pod siya sa Ginoo nga iya kong biyaan. Kay kung iya kong tabangon, siyempre ako siya layogon mga matay ming duha. So nakahuna sa iyang istoryahan si Pastor Marlo. Ya nakanindot kay bulungan kayo ang kuan kay naara po'y sakyanan sa unahan, parking dito, maski napuno sa tubig, iyang gihinumigan. Nya ang nakanindot kay misagwas lay bugsay, naikamot, kapay-kapay. Naluwas ra gid may Kaloy sa Ginoo. Mao ni siya ang sugilanon nga amo untang ilihim. Yeah. Niliking man. Yeah. Mao na siguro pastor. Salamat kay Brother Elmer. Si Kaloy humana tag earthquake drill. Nagkuhan pa earthquake drill. Sige lang, sa sunod lang ito nga kuhan, nga higayon. At di ba ito nakita nga dead end na jud. Pero na ay milagro. Si Pastor Marlo matod sa ilang account nga pas kay mo langoy. Gigamit ang kamot. Na-rescue silang duha, si Kaloy ug si Kuya Elmer. Ug ang last nga illustration maigsoon, taga barog ni Ma'am Jinky. Murag kaduha katulo na nga gibuhat nga ano siya nga walang-wala na jud. Pero pag abli midnight na jud, midnight nanay bagastuanan wala na short kay na mga projects. Pero pag abli sa kaban, kito lihi man to karon mahiwagang kaban. Nag-abli niya sa iyang kuot sa mga bulsa na ay, di ba kadanghan ta kadungog na ay napada dito niya ang amount kay eksakto pa jud kaayo sa need ana nga week. Maigsoon na ay milagro bisan sa tong midnight sa tong kangit-ngit nga wala na dead end na ang Ginoo makapanlihok gyapon. Ayaw kalimot pag-ampo o pagdaig sa tong buhi nga Dios. Amen hatong hatagan mo si pangpakpak. Last month, human ang word. Last month, na ako'y